Hello po, good afternoon, good afternoon, good afternoon aking mga kaibigan, sa aking mga kapinoy-pinoy, sa aking mga amigo-amiga. Good afternoon po sa inyong lahat. Samahan niyo ulit ako dito sa Little Kusina ni Tita Emmy. Ayan, gagawa po tayo ng gisantes. Ito po pinagigisa lamang po niya sa tuna na nasa lata. Tuna na nasa lata. Ayan, pero dadagdagan po ng isda. Hinimay ko na po itong isda. Hinimay ko na po siya para wala na po siyang tinik. Ayan. Tapos, pag naigisa po natin yan, ilalagay po natin ang nilaga ko ng gisantes. Ayan po, magiging kanin. Kanin nila. Ayan. Lalagyan po natin ng paminta. Lalagyan po natin ng bawang. Ayan. At lalagyan po natin ng kamatis. Ipiprito rin po natin ang kanilang isda. Ito po ang kanilang isda. Ito po ang magiging kasama nitong ginisang gisantes. Ayan po. Ayan po ang magiging pagkain nila. Nag-init na po ako ng mantika para sa ating kawali dahil ipiprito na po natin ang ating isda. Pag yun po pinagprituhan niya, doon na po natin igigisa ang ating mga ingredient, ang ating gisantes. Ayan po. Kuha po tayo ng harina. Kuha po tayo ng harina para po maian natin ang isda para po hindi siya dumikit sa ating kawaling iniinit na. Meron na pong ang tawag nito, mantika. Ayan po. Yan po kanilang magiging lunch ngayong araw na ito. Yan nga po, yung isda, piritong isda, ginisang gisante sa tuna at konting isda na presko na sariwa. Ayan po ang ngayon parang pananghalian. Kasi po, yung isa po, hindi po siya kakain dito. Bali, dalawa lang po sila na mahilig sa gulay. Kaya sabi po nila, pritong isda at saka gisantes lang po ang kanilang magiging pagkain. Okay naman. Madali lang po yung para sa akin. Kasi menos ng trabaho. Ayan po, dahil sa ngayon, marami pa po rin akong tansyahin, kaya kailangan ko pong mamlansya. Ayan. Nandito po si Tita Emmy, pasilip-silip po sa inyo. Ayan. Dahil ito pong isda na aking ipiprito ay hihiwain ko po sa gitna para po maging dalawa ang kanilang isda. Ayan po. Lalagay po natin sa harina. Ayan po. Ito po hindi na nilalagyan ng asin. Gawa na pong tataka po siguro kayo si Tita Emmy pag hindi po nag-aano ng asin. Kasi po sila takot sa asin. Para po sa atin kailangan naman po may konting timpla. Pero po sila, sabi, huwag mo lalagyan ng asin, parang pakiramdam po nila ay sobrang alat pag nalagyan ng asin. Kaya, menos ng asin, menos po sila sa asukal. Ayan. Hindi po sila mahilig sa asin, hindi rin po sila mahilig sa asukal. Kaya, hindi naman po sila mataba, hindi naman din po sila payat. Okay lang po ang katawan nila, katamtaman lang po. Ayan, maganda rin naman po ang katawan nila kasi ang tatay ang pinaka-head talaga po dito ay basketball player po siya. Kaya yung mga anak matatangkad, ang game po nila ay basketball din po. Ayan, pero hindi po sila mahilig sa asin at asukal. Ayan. Lagyan na ni Tita Emmy sa harina ang ating isda. Niinit ko lang po ng konti pa ang ating mantika. Panayang hugas ng kamay ni Tita Emmy. Ang ating pong piprito ngayon ay ang isda. Konti lang pong pakakainin ko ngayon, dalawa lang. Kaya menos po ako sa trabaho. Hindi po masyadong maraming trabaho sa Tita Emmy. At gampanan po niya ang lahat ng dapat na gampanan. Tinira ko na po yung loob, sa loob, inayos ko na po yung loob, at wala na po magiging problema doon. Nag-vacuum na po ako. Pagdating ko, nag-vacuum po ako, nagpalit po ako ng cover kama. Nagpalit po tayo ng cover ng kama, yan lahat, tinrabaho natin yung lahat. Para pagdating po nila ay malinis na.
ang banyo, binanatan na rin po ni Tita Emmy, naayos na rin po niya, nilinis na rin po niya ang banyo, ayun. Kaya nandito na naman po tayo sa kusina, ang kusina na naman po ang ating babanatan. Medyo marami-rami man tayong gawain sa kusina, okay lang. Dahil dito rin po sa kusina, binabanatan ang pagplansya. Kaya yun po. Kaya yun na lang po ang natitira nating trabaho. Wala po yung aking pampunas na asul. Ayun po pala. Sabi ko nawawala ang aking pampunas na asul. Ayan. Eh, dalawa lang pakakainin ni Tita Emmy. Narito lang si Tita Emmy. Naririnig po ninyo ako. Ayan po. Prepare po ako ng 2 tapo. Yung pong baon ng bata na sandwich, na iwan niya. Ano kaya kakainin ng batang na yun sa school niya ngayon dahil naiwan niya? Kasi dito, hindi po sila nagdadala ng pera. Wala pong rito, kantin. Na pag nun, na mabibilhan. Hindi po sila pinalalabas din po rito. Kaya mga estudyante po rito, hanggang sa mag-high school na, menos po ang pera. Hindi po sila mahawak ng pera rito. Yung mga estudyante po rito. Nagpapabili na lang po sila pag nakalabas sila ng eskwelahan. Pagkasama na po yung mga sundo, yung mga magulang, yun po ang nagiging ng mga bata. Pero yung iba naman po diretso sa bahay kasi yung ibang magulang, pag sinundo ang anak, kasi lalabas po ang mga bata ay alas 2, alas 3, ganyan. May lumalabas pa po ng alas 5. Yung mga po lumalabas ng alas 5, umuwi po yan ng pananghalian, doon po sa bahay kumakain. Tapos, yun naman po naiiwan sa school, yung sinasabi nila may komedor. Meron po silang lunch doon na ang magulang nagbabayad doon sa kantin para hindi po sila hawak ng pera. Isi-serve na lang po. Nakapresyo na po yun. Halimbawa, isang estudyante, pagpalagay na lang po natin ay ang sinabi ng kantin ay 15 euro sa loob ng isang buwan, yun po ang babayaran ng magulang. Sa loob ng isang buwan, yun po ang pagkain ng bata. Siniserve naman po nila maayos. May gulay po, may karne, hindi po araw-araw pareho. Araw-araw ilang iba ang pagkain ng mga estudyante. Hindi po araw-araw pareho. Lagi po sila may gulay, meron po silang prutas, meron po sila tinatawag na yung pagtas kumain, meron po silang mga sweet o tinatawag nilang postre. Yan. Yun po ang nila dito. Meron po silang postre, may mga drinks din po sila, may mga juice din po. Kasama na po yun doon sa isang buwan na babayaran ng magulang na kung magkano man po ang usapan ng school at saka ng magulang kung magkano ang lunch ng isang bata. Conforme po yan sa edad ng bata kung magkano ang magiging lunch. Pero yung mga dalawa ko pong apo, pinauuwi po namin sa bahay sila. At pagdating po ng panghalian, doon po sila kumakain, nakaready na po yung kanilang pagkain. Yung pagbalik po nila sa hapon, babalik din po sila. Hindi naman po kalayuan ng school dito para sa mga tinitirahan ng mga bahay-bahay. Yun po. Ganun po ang style po dito. Wala po silang baon-baon ng pera, kaya hindi po sila masyado marunong sa pera. Maliban na lang, pag lumabas sila ng school, may magpapabili ng laruan, may magpapabili po ng yung po hindi nakakabili yung mga, nakapagdala yung mga gulang ng merienda. Minsan po sa daan ay binibili sila ng maliit na mga merienda, ganun po. Pero kung hindi naman po, nagtitis yung bata hanggang makauwi ng bahay, doon sila kakain ng merienda sa araw na yun, yung baga. Ayan. So, nagpiprito si Tita Emmy ng isda nila. Ito pang magiging kasama nilang pagkain. Ayan. Tuwain na po natin ang kanilang bawang at sibuyas. Kamatis. Ayaw po ngayon nila ng sibuyas na naman. Conforme po yan sa gusto nila. Pag kung ano po ang iniwan nilang sulat sa akin, Emmy, ganyan ang gagawin mong pagkain. Huwag mo lagyan ng ganito, huwag mo lagyan ng ganyan. O ganito lang magiging pagkain. Yun lang po ang sinusunod natin. Kung ano po yung iniwan nilang sulat, yun din po ang ating gagawin. Paminsan naman po pag hindi sila nag-iwan ng sulat, kung ano na lang po maisipan kong gawin, yun po ang gagawin ni Tita Emmy. Ganun po ang ginagawa ko. Kung ano po ang kabagay, kasi parang nasanay na rin si Tita Emmy rito sa araw-araw na gawain. Halimbawa, kung anong mga ipapakain mo sa kanila. Kasi na rin po ako dito, magli-5 taon na rin po ako. Magli-5 taon na rin po ako dito sa pamilya na to. Kaya, halimbawa po, pag hindi sila nagsabi na ito ang pagkain, Emmy, halimbawa wala po silang iniwan na sulat, ako na po ang gumagawa ng pagkain, ginakain naman po nila.
wala naman po nagiging problema. Yun po. Kasi sanay na nga po sila sanay na po ako sa kanila kung ano dapat nilang kainin, parang ganyan. Kaya hindi na po ako nag-iisip pa na, siguro mahirap. Ito, parang hindi po nila kakainin. Kakainin po nila kasi sa araw-araw po na gawain natin, yun at yun din. Parang repeat ng repeat, parang nasanay na po tayo. Ganun. Sanay na rin po sila sa akin. Pag minsan, pag wala silang, walang available na parang gulay o pagkain po nila sa araw na yun, bumibili po ako ng magiging pagkain nila. Ganun po ang ginagawa. Ako na po ang bumibili, bahala na po ako kung anong bibilin ko, para may maluto po ako sa araw na yun, kung sakali. Kasi minsan, hindi po napapansin ni senyora na wala na po pala, hindi kalimutan niya magtingin, wala na. So, ikaw na lang po ang gumawa ng paraan para mayroon kang ma-serve. Hindi naman po pwede na, walang pagkain, iluluto ko. Hindi po yung pwede. Kailangan po, kumuha ka ng paraan para meron silang makain. Kasi, parang obligasyon po ba natin yun? Obligasyon natin na meron tayong ma-serve sa kanila sa araw na yun. Hindi po pwede na wala akong mailuto kaya hindi ako nagluto. Hindi po pwede yun. Kasi siyempre po galing sila sa trabaho, maasa sila na ikaw gumawa ka ng pagkain nila, pagdating nila kakain sila. Kung wala kang ginawa, paano naman po sila kakain? Yung ganun po ba? Kaya ako pag wala, gumagawa ako ng paraan. Kaya lagi po ako nagdadala ng extrang pera kasi baka po, halimbawa, ngayong araw na to, alam ko pong kinabukasan wala akong iluluto. Nag-iwan po ako ng sulat niyan. Yung sabi ko na, senyora, wala nang ganito, wala nang ganyan. Pagka may oras po siya, bumibili po siya. Pero pag wala po siyang oras, alam mo na kung anong gagawin mo. Kaya nagdadala po ako ng extra pera para kung sakaling hindi man siya nakabili, ako na lang po ang bibili. Wala naman pong problema yun. Kaya ginagawa ko minsan, medyo maaga akong pumapasok. Lalo na't alam ko, kinabukasan wala akong iluluto. Maaga po akong papasok niyan. Pag inisip ko baka hindi nakapamili, ganyan. Ito-serve natin sa kanila kung sakali. Yun po. Kaya, ituring din po natin silang pamilya. Para ituring ka rin po nilang pamilya. Kumbaga. Ganun po, parang give and take na lang po. Yung ganyan po. Ito pong niluluto ko doon para isa-isang sa bata na babae. Minsan po'y kinakain niya. Pag dumating siya, minsan po hindi niya kinakain. Ang ginagawa niya po, kumbaga, tinatabi niya ito para baon niya kinabukasan. Kasi po, pag gumagawa po ako ng baon at saka ng pagkain niya, sinasabi niya, ay Amy, yung pagkain niluto mo kahapon, yun ang binaon ko, yun ang naging pagkain ko, parang ganoon. Kaya hindi isang beses lang naman po sila kumakain sa isang araw. Sa gabi naman po, iba na naman po kinakain nila. Kaya yun. Kaya pagka ako'y umalis at nilagay ko po ito sa mga plato-plato nila, tinatakpan ko po ito maigi. Kasi alam ko po na, lalo na yung sa batang babae, baka po hindi niya kakainin ngayon, yun ang magiging pagkain niya, baon, kinabukasan. Yun. Pero iniiwanan ko po yung batang lalaki ng hapunan, iniwanan ko po siya ng hapunan, iniwanan ko po siya ng merienda, para pagdating niya, na hindi man nakagawa si senyora, nakaredy na akong merienda ng batang lalaki. Nire-ready ko na po yung merienda ng bata. Ganun po ang ginagawa ko. Para nga naman pagdating po ni senyora na para kasama yung batang lalaki, ay walang naiwan na merienda si Emil. E di magkukumahog po siya para gumawa ng merienda. So yung bata ay gutom na. Minsan nawawala na po yung gutom niya. Minsan yung ginawang sandwich, hindi na pinakain ng bata kasi parang lumipas na po yung gutom niya. Kaya ginagawa ko, nire-ready ko na po yung lahat. Para wala naman po yung pagdating ni senyora, iaabot na lang sa bata yung merienda. Yan. Nag-iwan po ako ng pera para po, senyora, ito po yung para sa bangko.
Iwan ko po yung pera na yun para sa bangko po yun. Tapos na po yung prito ng isa. Ito tapos na rin po. Para po ito sa nanay. Naputol. Yung naputol sa nanay na. Hindi bali na. Kasi si senyora hindi mo mareklamo yun. Ay, may isda ko putol. Ayan. Isa ko na po yung bawang. Dito sa pinagprituhan natin ng isda. Yun pong bisantis natin ay luto na po yun. Nilagan ni Tita Eli kanina. Para po sabi ko pagsama ninyo sa akin ay nailaga ko na po siya habang nandun po ako sa loob at inaayos ko po yung mga sa kama po nila at nililinis ko po yung loob. Nandito na po yan sa apoy, nilalaga na po ni Tita Eli. Para po sabi ko paglabas ko ready na ba? Ganon. Ayan. Itong isda po, medyo ipinipinito ko po muna to ng konti. Ilagay ko na po yung bawang na prito na po natin. Tapos hindi ko po tinutubigan niya kasi luto na po yung bisante. Ginagawa ko, piniprito ko po ito ng konti itong isda. Yan. Para naman po hindi siya walansa. Kumbaga, kailangan din po lutuin natin ng maigi yung isda. Para pag kinain nila yung bisante, yung isda para sa pinilito. Ganun po ang ginagawa ko. Piniprito natin kasama ng bawang. Ayan. Ayan. Masarap din naman po yung ganyan na pagkain. Opo. Kumbaga, hindi naman po yan nila ulam eh. Kanin na po nila yan eh. Yung gisantes, yan po pinakakanin nila. Kanin na po nila yan. Yan, lagay ko na po itong tuna na nasa lata. Yung lasa po ng tuna at saka ng isda, nagsasama na po yan. Ayan po. Hindi niyo po kasi makita kasi wala po akong isda. Kumbaga, kinukwento ko na lang po sa inyo kung paano ko niluluto. Yung bawang po, tapos yung isda na sariwa, parang pinirito ni Tita Emi. Tapos nung medyo nag-brown-brown na po yung isda, nag-brown na po ng yung preskong sariwa, yung preskong sariwa, yung sariwang isda, nag-brown na po siya ng konti, nakasama ang bawang. Saka ko po yung nilagay yung tuna, yung aton po pala dyan sa Pilipinas. Ayan, tuna rito, aton po dyan. Ayan po. Ayan po. Kita ko rin po naman sa inyo ng konti para naman po naintindihan niyo aking ginagawa. Ayan po siya. Ayan. Para po siyang style sisig. Para pong style sisig yung ating ginawa. Parang style sisig po yung ginawa natin dito sa isda. Ginisak po natin siya. Ayan, maglalaga pa po pala ako ng itlog para ilalagay ko dito sa ibabaw. Nawala po sa isip ko, maglalaga pala akong itlog para yung ano, ayan, tag-isap tamang-tamang meron pong itlog na dalawa. Tapos ito po ang nilagang itlog. Itatappings na lang po natin sa ibabaw yun. Itatappings na lang po natin. Ayan. Yung nilagang itlog. Lalagay ko na lang po yun sa ibabaw. Itong gisantes. Kasi luto na itong gisantes na to eh. Ay. Bali kasama po nitong kamatis yung toppings ng itlog. Hindi po ito igigisa. Sasama natin doon. Hindi po. Kasi magtutubig. Ito po ihirera ko na lang po sa ibabaw na gano'n. Pag naluto po itong gisantes. Ito naman na po siya. Ito na po siya. Masarap din po yan. Lalagyan po natin ng konting asin. Konti-konti lang po asin.
Kasi may, ano na po yung tag nito, itong tuna, meron na kong timpla yun, di ba? Kasi nasa lata. Hindi naman po yung matabang. Yan po. Kaya para po siyang pag ng sisig style. Yan. Yan. Lagyan ko po ng konting paminta. Lagyan po natin ng paminta. Kikita niyo po ito. Wait lang po. Naayos ko rin po yung kanilang magiging pagkain. Kasi kung hindi naman po i-aayos, baka itcha tayo sa kalye. Wala na po tayong trabaho. Itcha tayo sa kalye. Mahirap po mahanap ng trabaho. Lalo na sa edad ni Tita Amy, 60 na mahigit. 60 na po mahigit. Yan. Para po makontento naman po sila sa inyo, ayusin mo. Ayan, tapos na po yan. Kasi luto na po yung bisantes eh. Ipod ko muna po itong isda para makita po ninyo ang presentation ni Tita Amy. Ayan. Ayan po. Tapos yung pag nalaga na nakalimutan ko po kasi itlog. Nalay tuloy yung itlog. Hindi nyo po makikita. Ayan po. Tapos lalagay po natin to sa ibabaw. Ayan. At saka natin ilalagay yung itlog dito sa ibabaw. Yun po. Gagawin natin. Dito po sa kamatis ay hati na lang po sila ng bata. Kasi po hindi naman po masyadong kumakain sila rin ng kamatis. Ayan. Gas lang po ang kamay. Lalagay ko po dito yung itlog kung sakali po matapos na. Lalagay po natin sa isang tabi yung itlog. Ayan po. Lalagay po natin dito sa gilid yung itlog. Kung sakali pong nailaga ako. Sayang po hindi ko na ilaga agad. Ayan po ang presentation ni Tita Amy sa pagkain ng mag-ina. Ganyan lang po magiging pagkain nila. Lalagyan po natin dito ng itlog. Diyan, tsaka diyan. Bali, 4 po yung itlog na hihiwain po yung isang itlog sa apat. Lalagay po natin yung 4 diyan. Yun po magiging pagkain nila sa araw na ito. Ayan po. Ganyan po magiging presentation nila. Kaya, bueno, mga kaibigan ko, maraming pong salamat sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsubaybay kay Tita Amy. Salamat po sa aking mga manonood, sa aking mga subscriber. Sana po sa aking mga manonood, subscribe na po kayo hanggang mapindot po ninyo ang bell para updated po kayo sa ating mga ginagawa sa ating channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat, mga amigo-amiga, mga kapinoy-pinay. Thank you very much po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay kay Tita Amy. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you all.